Kayo po bilang dating BSP Deputy Governor, ano lang po ba ang limitasyon ng Bangko Sentral? Hanggang saan lang po yung pupwede nilang gawin para sa inflation na ngayon top concern po ng mga Pilipino? Lumabas po yan both on SWS and Pulse Asia surveys. Hanggang saan lang po ang pupwede nilang gawin para po makontrol yung pagtaas ng presyo ng bilihin? Tandaan po natin, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay central bank. It is in charge of monetary policy. Yan po ang nagdi-determine ng tungkol sa amount of liquidity, yung money supply na umiikot sa ating ekonomiya, at yung level of interest rates. Ang pangunahing tungkulin ng Bangko Sentral ay mapanatili ang low and stable inflation. Bakit ito naging pangunahing concern ayon sa Pulse Asia at iba't ibang mga survey? Kasi po, bagamat ang average po nitong last 11 months of the year ay 1.6% lamang ang inflation. Ang inflation, the rate of change, yung pong pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngunit ang mga tao ay hindi tinitingnan yung rate of change. Ang tinitingnan po ng mga tao yung absolute level na presyo ng bilihin at serbisyo sa ating bansa. Mahal pa rin po ang galunggong sa Pilipinas. Mahal pa rin po ang bigas. Totoo na bumaba ang rate of change. Ngunit yung absolute level ng prices sa Pilipinas, mataas pa rin. Yun ang nakakapagbigay ng problema. Ngayon, ano po ang ginagawa ng Bangko Sentral tungkol sa paghina ng ating ekonomiya? Mula po nung last year, ibinaba ng Bangko Sentral ang tinatawag nating policy interest rates dito po sa Pilipinas. Kapag nagbaba po ng policy rate ang Bangko Sentral, that is a signal for the market. Ibig sabihin, yung mga bangko at ibang mga financial institutions, that is a signal na po pwede na rin silang magbaba ng policy rate, ng kanilang lending rates, magtaas ng deposit rate. Upang sa ganon, maka-solicit sila ng mas maraming pera doon po sa bangko. And at the same time, sa pagbaba naman ng interest rate, yun namang mga negosyante at mga household na gustong mag-expand ng kanilang business operations, may inggan niya rin. Dahil yung cost of money na tinatawag, yung interest rate, ay bababa. Ngunit ang nagiging problema po, kung makikita natin, bagamat nagbaba ang Bangko Sentral ng interest rates, yung ibang bangko nagbaba rin. Although, relatively speaking, mataas pa rin ang lending rate sa Pilipinas. Nakita po natin, bumaba nung third quarter ang real GDP sa 4%, which means ang issue ay hindi yung cost of money, yung access of credit, kung hindi yung pong tiwala ng mga negosyante. Kung wala doon ng tiwala, hindi uutang yan sa bangko kahit na pababain mo pa ang interest rate. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!